Kamusta mga kaibigan? Ako nga pala si Wespi. Sa araw na ito, ay magkukwento ako tungkol sa isang diwata na nagngangalang Maria. Halika at talakayin natin ang kanyang istorya. Si Maria ay isang magandang dalaga, negosyante at nagmamay-ari ng pabrika ng tsokolate. Isa sa mga pangunahing sangkap ng kanyang tsokolate ay ang tableya. Ang tableya ay mula sa buto ng kakao na siyang niluluto, binayo at giniling. Isang araw ay naubusan si Maria ng tableya. Kahit saan man siya maghanap ng sangkap ay wala siyang mahanap. Narinig niya na sa bansang Pilipinas ay ang pangunahing produkto doon ay bukod sa niyog ay ang kakao. Kaya napagpasyahan niya na pupunta sa Pilipinas. Sakay ng kanyang barko. Dumating si Maria sa Pilipinas. Walang kamalay-malay ang mga tao doon na si Maria ay isang diwata. Sa kadahilanang nagpanggap lamang siya na isang matanda. Nagpakilala ang matanda sa mga tao. Ako pala si Maria at nanggagaling ako sa bansang Indonesia. Nandito po ako upang maghanap at bumili ng kakao. Matanong ko lang kung saan mayroong nagbebenta dito ng kakao, ang sabi ni Maria, sagot naman sa kanya ng mga tao. Ay makakabili ka lamang ng kakao sa bundok ng Tagugpo at Kamaroyan. Tiyak maraming nagbebenta ng kakao doon. At pagkatapos noon ay biglang naglaho ang matanda. Kinagabihan ay umuulan ng malakas at lumaki ang ilog ng Sumulog. Malapit sa ilog ay may mga nakatirang taga roon. Nagtataka sila kung bakit ganoon kadali lumaki at bumaha ang ilog. Samantalang napakahina lamang ng ulan. Ilang oras at minuto ang nakaraan. Nagsipagtanaw sa bentana ang mga tao na nakatira malapit sa ilog dahil nadinig nila ang bosena ng isang barko. Nang pagtingin nila sa ilog ay napakaliwanag nito at nakikita nila ang napakalaking barko na sumusulong sa tubig papunta sa bundok. Nakita rin nila ang magandang babae. Nasakay sa barko. Nanginginig sila at namumutla sa takot dahil sa kanilang nasaksihan. Kinaumagahan ay malaking pagtataka ng karamihan nang nakita nilang putol na ang tulay ng sumulog. Ang usap-usapan ay, dumaan ang barko ni Maria kagabi papunta sa bundok upang bumili ng kakao. Kaya mula noon, si Maria ay pinangalan ng Maria Kakao.